ano bang peg ko ngayon? How do you see my look now? Parang nakikita ko si Cindy working. Working. Hindi, Very, para ba very, nakita mo siya, single. single ka nga. Busy sa career to. Single. Alam, single to. Single to. Kung magka titignan mo kami dalawa, alam mo kung sino ang mukhang single. Kasi naman, para ka namang ikakasal naman sa suot mo. Wala lang. Or Nakita ko lang kung hindi man kasal, parang bibinyagan yung firstborn mo. Wow! Hindi ba ako yung bibinyagan? Hindi ba parang ako yung bibinyagan? Hindi, parang yung mga nanay sa binyag na talagang yun yung postura. Pero wala pa tayong Or kinasal, yung mga ganun. Okay, yun na naman tayo sa mga intro natin na talagang napakahaba, hindi mo na alam kung saan papunta. Sige na, let's start na. Hi, I'm Lucille. Hi, I'm Cindy. And welcome to On the Bright Side. Sige, February episode. So, tapos na ang Hearts Day. Nag-date na ang lahat. Nang dapat mag-date. Nakatanggap na ng flowers ang mga dapat makatanggap. Chocolates. Naubos na ang chocolates. Naubos na actually. Nalanta na rin sana yung mga flowers na Nalanta na rin sa waiter. Nakakabwis. Paano daw pag fake yung flowers? Fake flowers. Actually, for some people, na-appreciate nila pag artificial yung flower. Kasi nga, mas naitatabi mo siya, mas hindi siya nabubulok. Yeah. Pero hindi dun about yung topic natin. Kasi 'di ba last time, masasaya ang mga taken. Yes. Masasaya sila, ganyan ramdam nila na love month is for us. Walang titibag, ganun. Pero ngayong episode natin ngayon, of course, we're gonna be with the single girlies out there. So ngayon, ang topic natin is about investing in singlehood. How do you describe singlehood? Singlehood. It's yan, para siyang waiting room. Yeah. Training ground. Exactly. Training ground. Preparation mo siya for a new season. So, it's important. It's vital. Singlehood is vital kasi dito mo wino-work out yung sarili mo. Para when you enter in a new season, prepared ka na. Parang sa gera, di ba? Yeah. Parang in terms of like a war, ito yung nandun ka sa base mo and you're preparing, creating strategies, working out, di ba? I think that is what singlehood is. Yeah. Prepared ka, physically, mentally, emotionally, financially, prepared ka sa lahat. Yeah. Kumbaga, singlehood kasi hindi yan torture. Hindi ka inilagay sa season na yan para lang pagdaanan mo out of nothing. Yeah. Actually, at this age, mas nakikita ko yung essence ng singlehood talaga. Before, parang iniisip mo, gusto mo na agad magkaroon ng ka-relationship. Take for granted natin yung pinaka-essence ng singlehood. Which is, totoo yun, it's a training ground. Tama naman talaga. There's an essence in singleness talaga. Hindi siya phase lang ng life mo na kailangan mong daanan. Yeah. You really have to work with yourself, prepare yourself for something new, for a new season, if ever. Diba? But despite of whether you're entering a new season or not, singlehood is a very vital stage in our life. Totoo. And kailangan natin talagang i-value yung season natin na to. Kasi for a meantime lang tayo magiging single, lalo na if we are to have family in the future. For the meantime lang tayo magiging single. Saglit lang talaga to. And dahil sa saglit lang tayo magiging single, you want to maximize it. You want to maximize your singleness. You want to enjoy your singleness. But at the same time, you want to invest during your singlehood. Kumbaga, hindi siya sayang kung meron kang ginagawa. Yes. Etong investing in your singlehood, it is an active waiting because you are doing something to improve yourself while you are in this season. Yeah, kumbaga, when we say singlehood, it's like a waiting room. Yeah. Yeah. And waiting will be worth it if you use it
for preparation. Yes. So, For yung topic natin ngayon is parang how to find fulfillment in Yes. singlehood. You need to invest. Yes. So, paano ba tayo mag-i-invest sa singlehood? Mhm. Dito sa season ng buhay natin na tayo ay mga single, 'di ba? Wala pa tayong kino-consider na Yeah. anyone. Kasi sabi ko nga, 'di ba, lagi kong sinasabi sa iyo, kapag pumasok ka sa relationship, hindi na lang ikaw yung i-consider mo. Kailangan mo nang i-consider yung partner mo. Yes. So right Totoo yan. now, single, you have all the time, you have all the means, you have all the resources you need to Yes. prepare. So paano ba tayo makakapag-prepare? How are we gonna find fulfillment during our singlehood Yeah. para hindi siya masayang? Yes, para Diba? hindi masayang yung waiting season. And of course, syempre importante din na mag-invest tayo talaga sa sarili natin. Kasi it's for us to be healthy individuals. Because relationship should be composed by two healthy individuals. Kaya paano ba or ano ba yung mga ginagawa natin na pag-i-invest sa sarili natin during this singlehood season? Di ba sabi mo kanina, being in a relationship should be composed of two healthy people. Yes. Syempre, kailangan healthy ka. And in our life kasi, of course, marami tayong mga pinagdadaanan, ganyan. Kumbaga, yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, it cost us two things eh. Pwedeng good or pwedeng bad. And of course, hindi naman palaging good. So, may mga pagkakataon sa buhay mo na may mga pinagdadaanan ka that leaves wounds sa life mo, ganyan. Kumbaga, itong singlehood mo, ito yung time mo where you could heal it. Diba kasi yung healing natin, hindi natin yan pwedeng iasa sa tao eh. Tayo at tayo lang yung kailangan mag-deal nun with ourselves. Kung makikita natin, for some people, they were looking for the person na mag-heal sa kanila. They thought, kailangan pumasok ako sa relationship, kailangan maranasan kong mahalin ng tao para maging okay ako. Wherein, in fact, even before ka pumasok sa relationship, you have to work it out on yourself. Yes. Importante na tayo mismo during our singlehood, gamitin natin yung time na yun to heal ourselves. It's your time to discover ano ba yung triggers ko? Ano ba yung mga attachment issues ko? Bakit ba ako ganito mag-respond? San ba ako nang gagaling? Bakit may takot ako? Kasi yung lahat ng nararamdaman mo, may pinanggagalingan yun. And it's for you to find out kung saan ba yun nanggagaling. Ikaw yung magtitrace nun. Yes. So, now that we are single, it is our time to discover that. Well, hindi naman natin sinasarado yung thought na pwede kang mag-heal when you are with a person. Diba kung halimbawa, nasa relationship ka ngayon, tapos you feel like meron ka pa ring mga wounds na kailangan mong i-heal, you still have the time na pa rin naman to heal, to trace it back, and to really start your journey sa pag-heal. But now, as a single, mas may advantage ka to really work it out on yourself. Diba? Importante siya. Kasi totoo na kapag nalaman mo yung problema, alam mo na rin yung solution. Yes. Right now, while I'm in this season, yun talaga yung parang pinakatinuturo sa akin ng Lord. Pag nandun ka na sa point ng life mo na parang, hala, papunta na ako dun. You're gonna make big decisions na. Kumbaga, in time, narating din yung time na parang papasok ka na sa relationship. And the way I see it now, parang inaano ko talaga na i-trace back. Saan ako nanggagaling? Bakit ganito ako mag-respond? Saan nanggagaling yung mga anxiety ko when I'm getting deeper with something, when I'm getting closer with someone? Saan nanggagaling yung fear ko? And yung time ko ngayon, talagang ginagamit ko talaga siya to really discover. Kumbaga, hindi ko siya pwedeng iasa sa ibang tao. Kailangan ako mismo yung mag-work nun for myself. Yeah. And I agree with you. Your healing is your responsibility. Yes. Hindi mo siya pwedeng iasa lang sa iba because ikaw yung nakakaalam ng pain mo. Yes. So it's also best to really work on your wound while you're still single. And if you are already, kagaya nga ng sinabi mo, if you're already in a relationship and you still want to work on your wound, it's still possible. Lalo na kung meron kang partner na very supportive, na sasamahan ka in your healing journey, then you're so blessed to have it. Pero if you're single, you are also blessed kasi meron kang time. Mas marami kang time to work on it.
diba? Yes. To work on your pain, hurt, wound, para pagka nag-enter ka na dun sa season na yun, hindi ka naman magiging unfair dun sa partner mo. Kasi di Kasi ba parang, baka whole yeah, siya, complete siya, totoo. tapos ikaw. Totoo yan. Kasi di ba parang for the longest time iniisip natin, I have to be in a relationship to be complete. Yeah, which I is have to wrong. be in a relationship to be healed. I have to be in a relationship to do this, to do Yeah. that. Wherein in fact, sa singlehood mo pa lang, sa season mo na to, pwede mo yung magawa. Yes. Diba? Totoo yan. Agree with you. Ito naman. Sa akin, one thing that I do in investing during my singlehood, yes, single ako, hindi ako kasal. Mukha lang akong bininyagan, mukha lang akong kasal, pero Hindi, ako pero ang pure mo nga tignan eh. Single na single pa rin. tabagin. Palit tabagin. Hindi, ayun. Sa akin naman, one thing that I do in investing is, of course, adding value to myself. Nandito kasi ako sa phase ko talaga kung saan I am building habits. Yan, importante kasi talaga yung pag-build ng good habits and also eliminating the bad ones. So, siguro ang pinaka-practical habits na masishare ko sa inyo na binibuild ko ngayon is, of course, my sleep routine. Alam niyo kasi na natutunan ko na the start of your day doesn't happen in the morning. It happens before the day begins. So, the Wow. night before the day begins, doon na nagsisimula yung araw mo. Kasi, for example, gusto mong mag-morning walk, pero late ka naman natulog. So, hindi ka makapag-morning walk. Sira na yung araw mo. Yes, predictable na kung ano yung mangyayari sa'yo for the next day. Kasi nagpuyat ka. Ako ngayon, I'm in the phase kung saan binavalue ko talagang sleep. As in, parang mga around 9:30 to 10, dapat screen off na ako. Natutulog na ako. Or if ever di ako makatulog, as long as nakapikit na ako, wala na akong masyadong ginagawa. Nire-relax ko na yung sarili ko. Kasi na-realize ko, sobrang importante ng sleep when it comes to productivity as a person who's working na ngayon. And also kasi, resting is also productivity and I have to give that to myself. Kasi na ilang hours ka nag-work, diba? Plus, nagko-commute ka pa, ilang hours din yung commute mo. So, give yourself some time to rest. And that is also part nun is yung pag-sleep. At saka siguro isa rin sa masasabi ko is yung try to learn something. Katulad nung last year, nag-aral ako ng short course which is yung Digital Microsoft Literacy and tapos ko na siya. So, meron ako certificate. Ayun yung mga pinaglalaanan ko ngayon ng panahon. Nag-aaral ako ng skills, nag-aaral din ako ng ibang language. Ayoko kasi yung pakiramdam na kalawangan yung brain ko. Kasi dumaan din ako sa phase na gano'n. Right after my graduation kasi, syempre nag-work na ako. So, systemize siya paulit-ulit at nakakabisado ko na siya. So, yung brain ko, naghahanap siya ng something na aaralin niyang bago sa kanya. Pakiramdam ko ng mga panahon na yun, para siyang kinakalawang, hirap ako mag-compose ng message. Kasi sa sobrang systematic ng ginagawa ko sa work, wala na siyang something new na mag-stretch sa brain ko. Parang na-stuck siya, naging stagnant siya. So, ngayon, nandun ako ulit sa phase ko na kung saan nag-aaral ako ng mga bagay-bagay. Yeah. Just so my brain can stretch and can have more information. Ayun, siguro, adding value by creating a habit, a good habit, replacing and eliminating the bad ones, and also learning, studying, nagre-read din ako ngayon, naglalaan ako ng panahon talaga to invest my time in learning in a way na matututo talaga ako. Yeah. Sa pakikinig ko, panonood ko, and pagbabasa. Yun yung isa sa mga ginagawa ko. Ang ganda nun. Alam mo, the way I see it, parang it's like, ito yung season mo na parang hindi ka na nag-engage in wasting time. Di ba parang nasanay tayo dun sa habit na parang every night, ganyan, yung simpleng pagtulog. Pagtapos ka na sa ginagawa mo, parang, okay, sige, mas marami akong time for screen time, imbes na matulog na, ganun. So, parang doon nagsisimula yung habit natin talaga to really, parang manage our time well. Yeah. At the same time, ano ba yung mga ginagawa mo sa mga panahon na wala kang ginagawa? Na parang bakante ka, na free ka, kasi sometimes yun din, isa din yun sa mga nagko-cultivate ng mind natin ng habits natin, ganyan. Gaano tayo magiging productive. Yes. Ganyan kasi 'di ba parang tinitrain mo yung mind mo na okay, hindi po pwede na magsayang ako ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan, sense. Yes. walang sense, right? And mga bagay na alam ko na hindi mag-a-add ng value sa akin. Yes. So, as much as possible, if pag may free time ka, talagang you're gonna build a habit talaga na mag-a-add
pa rin ng value. Totoo. Totoo yun. Parang siguro one thing, add ko lang din, na reason kung ba't din ako nagbibuild ng habit is talagang para ma-lessen yung screen time. Pag nag-start ka na mag-scroll, Yeah. yung 5 minutes mo, pwede na siyang mag-turn into 5 hours. Discipline talaga. Diba? Lalo na ngayon uso yung brain rot. Ano yun? Di ba? Yung parang pag wala kang ginagawa, parang mindlessly scrolling. Naka-brain rot kasi yun. And, di ba sabi mo nga kanina, parang ayaw mong kalawangin yung mind mo. Sometimes, mas nakaka-trigger yun kapag hinayaan natin yung sarili natin na parang mag-engage sa mga bagay mindlessly. Yeah. Just to kill the time. Yes, May mga ganun totoo kasi yan. tayong So, why not, instead of killing your time by scrolling mindlessly, ganyan, try to engage to something na matututo ka or mag-a-add ng value sa'yo. In connection doon sa pag-a-add ng value. Kasi syempre, when we add value, parang inaalaw natin yung sarili natin to have that sense of purpose in life. Na hindi lang... Yes. Diba? Exactly. So, diba? Diba? So, ngayon naman, sa akin naman, siguro, how do I find fulfillment during my singlehood? Siguro, isa sa tinuturo sa akin ngayon ng Lord is to build purpose before partnership. Yeah, so kung kumbaga ako individually, me, myself, and I, ano ba yung very purpose ko? Ngayon, I'm really trying to discover ano ba talaga yung purpose ko. Alam mo, medyo challenging nga siya for me. Kasi parang, for the longest time, kasi ang tawag ko sa sarili ko, Jack of all trades, master of none. Para kasing nasanay ako in doing multitask. So parang now na I'm about to graduate, ganyan, parang sa sobrang dami mong ginagawa or kayang gawin. Grabe naman siya. Kayang gawin. Master of none naman. Sabotage naman. Dami mo kayang gawin, master. Parang ang dami mong gustong gawin na parang tingin mo kaya mo siyang gawin kasi because of your experiences, ganyan. Parang na-overwhelm ka. Saan yung gusto mong pag-focusan? Sabi ko, Lord, ano ba talaga yung plans mo sa akin? Bakit ito? Bakit ganyan? Bakit ako nandito? Bakit ito yung meron ako ngayon? Yung skills ko po para saan? Paano ko siya mas magagamit in a way that is purposeful and aligned dun sa kung ano yung purpose na binigay mo sa akin. Yeah. So right now, yun yung tinatry kong i-discover talaga. Saan ba ako mas fulfilled kapag ginagawa ko to? Yeah. Saan ka mas energized kapag saan ako mas fulfilled? Kumbaga dun ko siya sinisimulan. In discovering kung ano ba talaga yung purpose ko, dun, nagsisimula ako sa kung ano ba yung, of course, seeking the Lord. That's the first thing. Ano ba talaga, Lord, yung gusto mong gawin ko? At the same time, ina-observe ko yung sarili ko. Saan bang type of activity ako na nakikita ko yung sarili ko na kapag ginagawa ko siya, fulfilled and satisfied ako. That despite of struggles and challenges na pwede kong kaharapin, parang ang saya ko pa din. Yeah. Yung ganon. So, yung parang, pagod ka na pero may energy ka pa rin. yes. Parang right now, nililid talaga ako ng Lord in doing production. Production talaga siya. But of course, pinagpipray ko pa din. Nandun kasi talaga, feeling ko, yung niche, ano ba yung niche ko, Lord? So, parang right now, parang yung heart ko, nandun siya sa paggawa ng production. In organizing, in managing, ganyan, yung mga events, mga ganyan. Parang, as of now, yun yung nakikita ko na happy ako. But of course, still discovering kung saan ba talaga ako ililid ng Lord or papaano ko siya i-apply sa calling ko. Yeah. Of course, yung calling ko din. Yes. Ano ba talaga, Lord, yung calling ko? Ano ba yung gusto mong gawin ko? Part din nun, of course, yung parang ngayon, nabavalue ko yung solitude. Solitude talaga. Kasi nga, parang kagaya nga sinabi ko kanina, parang me, myself, and I siya eh. But of course, hindi lang naman siya literally me, myself, and I. Kumbaga, along the way, in the midst of it, kailangan ko talaga ang Lord. And gusto ko talaga everything I do, every decision I make, talagang nakabound talaga siya sa Lord. So, and part of that also, discovering right now, nag-explore ako. When it comes to production, syempre pag sinabi mo production, malawak pa din yun. Yes. What specific skill or what specific role yung pinaka-niche ko talaga. So, yun yung tinatry kong i-discover ngayon. So, gaya nga na sinabi mo kanina, di ba? You have to be whole first. Yeah. Kasi yung purpose natin, kanya-kanya tayo ng purpose eh. It's just that in the future, yung purpose natin at yung purpose ng taong para sa atin is aligned. Yeah. Supporting with each other. Pero of course, yung purpose, hindi yan pwedeng groupings. Hindi mo yan ma-discover sa buhay ng ibang tao. Yeah. So, kailangan mo siyang i-discover on your own. It takes a lot of me time to know with the Lord. Yeah. Para ma-discover mo siya. So, ayun. Ang ganda. Actually, medyo nabanggit mo na yung 2, 3 kong
investing in my singlehood. So, in connection with what you have said, sa akin naman is trying out new things. Ako din, nandun ako sa process na dinidiscover ko kung ano ba yung mga bagay na gusto kong gawin, na na-enjoy ko. And also kasi may napakinggan akong pastor, sabi niya, you will only know your purpose in life if you are doing something which is hard dahil wala namang madali sa buhay, but still have the same energy. Kumbaga, eto, gagawin mo 'to, mahirap 'to, puwede akong mapagod, pero na-e-energize ka niya, nabubuhay ka niya, 'di ba? That's the purpose of our purpose. Dapat binubuhay niya tayo, nararamdaman natin na buhay tayo sa ginagawa. So, ako, ang pangalawa ko is, ayun nga, trying out new things. You know it, babe. Ako talaga yung tipo ng tao na, before kasi, ako medyo mahiyain pagdating sa mga bagay-bagay. Mahiyain pa talaga sa bagay na to, At least kung mahiyain ka before and the way people see you now, gugulat sila, nag-improve ka. Exactly. Hindi nila masyadong napansin na mahiyain ako. Pero Hindi na halata na Hindi na mahiyain halata. ka before. 'Di ba? And ngayon, nandun ako sa process na nagta-try talaga ako ng maraming bagay. Yeah. So, I try to do solo date. Experience akong pumunta sa concert mag-isa. Tapos, andun din ako sa phase ko talaga na yung self-awareness, kinikilala ko yung sarili ko. Yes. And kinikilala ko siya by trying different things. Last year, thank you Lord, kasi I really had a lot of first time nung last year. Ang daming first time na nangyari sa akin. Which is, mas nakikilala ko yung sarili ko na, mas nag-enjoy pala ako sa ganito. Mas gusto ko pala yung ganito. Nacha-challenge pala ako kapag ganito yung isang bagay. Dito ako mahina, ito yung weakness ko, ganyan. Dahil ang dami ko na-try na first, ang dami ko ring na-realize and mas naging aware ako sa sarili ko. Mas nakilala ko yung sarili ko. Mas nalaman ko talaga what's my preferences and what are my dislikes. And also, part din nun is, mas nakita ko rin talaga yung improvement. Kasi syempre, pag nagtatry ka ng bagong bagay, sometimes you do it right the first time, pero there are times na fail ka talaga during the first time na gagawin mo siya. Nag-fail ka agad sa unang beses, di ba? And it's okay, it's fine. Kasi at the end of it naman, mas nakikilala mo, mas nagiging aware ka sa kung sino ka talaga at kung ano yung mga strength and weaknesses mo. Yeah. So, mas na-discover ko siya ngayon. And mas na-workout ko siya. Mas na-workout ko yung sarili ko. Mas nalalaman ko kung ano-ano yung mga dapat kong i-workout, ano-ano yung dapat kong aralin, at kung ano-ano yung mga dapat kong i-unlearn. Yes. Ayun, trying out new things. Speaking of trying out new things, sometimes kasi nagiging hard din tayo sa mga sarili natin na parang we're expecting ourselves na maging magaling agad kapag ginawa natin yung isang bagay. And that hinders us to really discover who we are. Yeah. 'Di ba? Pinipigilan tayo nung to-discover kung ano ba talaga yung purpose natin. Kasi hindi natin inaalaw yung sarili natin maging beginner. Yeah. 'Di ba? Hindi natin inaalaw yung sarili natin to try something new for ourselves in order to discover kung ano ba talaga yung gusto natin. Yeah. 'Di ba? So, it takes a lot of being yung gentleness talaga sa sarili. Yeah. Yeah. Agree. Ang ganda. So, sa akin naman, yung last entry ko naman for this episode, investing in your singlehood, is to build relationship. Not just romantically. Kumbaga, darating naman tayo sa season ng buhay natin na papasok tayo sa relationship, Yes. 'di ba, with our future partner. Yeah. And we all hope and prayed not just for a relationship, but a healthy relationship. Yeah. Right now, parang I am trying to really create a healthy relationship with people Yes. sa paligid ko, not just romantically. 'Di ba? May it be friends, may it be family, sa workmates, yes. schoolmates, ganyan. Kasi parang tayo, gusto natin agad ng relationship with someone. Pero, kamusta ba yung relationship natin individually? Paano ba tayo mag-handle ng relationship? Hindi naman kailangan mag-boyfriend ka kaagad or pumasok ka kaagad sa relationship in order for you to build or create a healthy relationship. Yes. Kumbaga, ma-workout mo yan individually sa kung paano ka first mag-handle ng relationship with your friends. Kamusta ba relationship ko with my friends, with my family, with my workmates, to school? Kamusta ba yung relationship ko with them? Ganyan. Kasi doon mo yun unang makikita mo, training ground mo yun Yes. Yung singlehood natin, it's our training ground. Kumbaga, yung season natin, hindi yan magkakahiwalay Hindi yan binilt ng magkakahiwalay with
a different purpose. All of it, lahat yan, kung ano yung ginagawa ko ngayon, it's a preparation kung ano ako in the future, in the next season. Yeah. Kumbaga, most of women naman, we have desire to be in a relationship in the future. Kumbaga, Yes. bago ka mapunta dun sa relationship na yun, bago ka mag-handle ng relationship, now, paano mo siya wino-work out sa sarili mo in building relationship with other people first. Doon mo siya ma-identify, doon mo siya malalaman. So, right now, yun yung ginagawa ko. Like, focus ako sa sa family ko, sa mga kapatid ko, yung relationship, ganyan, na unti-unti siyang binibuild ng mas strong. Yeah. At the same time, sa mga kaibigan, ganyan. Kumbaga, ito yung time ko to really treasure, to really value, to really build strong relationship with them. So that you know to yourself na kapag pumasok ka na talaga ng relationship with someone, alam mo na ma-handle mo rin siya ng tama. Kasi nakapag-create ka ng healthy relationship with the people that surrounds you first. Yes, super agree. At saka, isa pang nakikita kong benefit when you have a healthy relationship with other people, with your family, with your siblings, with your friends, is that when you enter in a season of having partner, mas guided ka. Kasi healthy yung relationship mo sa ibang tao. Yes. Mas nag-guide ka nila, mas mag-guide ka nila, mas magagamit sila ni Lord to guide you. And also, if you have that relationship, mas mag-guide mo rin naman sila kapag once sila naman yung papasok mo. Yeah. So, iba rin talaga kapag meron kang healthy relationship with other people. Yeah. Kasi it will really benefit you in creating another healthy relationship with Yes. someone. And sa akin naman, yung last ko in this singlehood, nabanggit mo na siya kanina actually. So, kung sa'yo, you are in the process of creating a healthy relationship with other people, ako naman, I am enjoying my own company. Kasi I used to be so dependent. Naalala ko, shinare ko to sa iba nating mga kaibigan nung nag-uusap-usap tayo, nagkukwentuhan tayo. Sabi ko, dati I see relationship as something na pag may gusto akong gawin, magagawa ko siya because I am with someone. Ganun ko pino-foresee yung relationship Parang bago mo before. magawa yung isang bagay, kailangan mo ng isang tao na sasamahan ka. Yes, ganun yung thinking ko na parang magagawa ko lang to kapag may kasama ko. And then, until I enter into this season wherein I'm trying new things, mas nare-realize ko na kaya ko pala siyang gawin and nag-e-enjoy ako. Iba kasi yung kaya mo siyang gawin pero hindi mo siya na-e-enjoy. Pero iba rin yung kaya mo siyang gawin at nag-e-enjoy kang gawin siya. Ngayon kasi sobrang nag-e-enjoy talaga ako in my own company. And kasama dito yung, ayun nga, yung pag-solo date ko sa sarili ko. Dati, hindi ko kayang gawin yun. Parang hindi ko kayang mag-step in sa isang cafe, tapos ako lang mag-isa, or kumain sa isang restaurant, fast food chain, tapos ako lang mag-isa. Kasi parang feeling ko, bakit tinitignan ako ng mga tao kasi mag-isa lang ako. Pero ngayon, sobrang na-enjoy ko siyang gawin. Na-enjoy akong kumain sa labas mag-isa, magkape mag-isa, mas nararamdaman ko yung solitude, kagaya nga na binanggit mo kanina. There's really a peace and enjoyment in solitude. So, sobrang nag-e-enjoy ako ngayon sa season ko na kung saan mas marami akong time to enjoy my own company. Plus, alam mo yung feeling na you don't have to consider someone. Because when you enter in a relationship, that's part. You have to consider your partner, kagaya nga ng sabi mo sa mga nakaraan, diba? Kapag nasa relationship ka na, i-consider mo na yung partner mo. And isa siya sa siguro wina-workout ko pa. Because I feel like wala pa ako dun sa phase na ready na ako mag-consider ng someone. Because I'm really enjoying my own company. Parang I've got to stay in a place at my own pace. Eat at my own pace. Parang, pag may kasama ka kasi or when you're already with someone, you have to consider, magustuhan ba niya to? Okay ba sa kanya to? Kasi eto gusto ko tong gawin. It's happy to know that you are with someone na nag-e-enjoy rin yung mga bagay na na-e-enjoy mo. But it's challenging when you deal with someone na hindi masyadong na-enjoy yung mga bagay na na-enjoy. But it doesn't mean na hindi yun okay It's just that challenging lang siya kasi magkaiba kayo. Pero hindi ibig sabihin na hindi nyo kayang i-work out. Pero ako kasi, on my perspective, since I'm single, I am really enjoying my own company. Also kasi, part ng pag-enjoy ko ng own company ko is also my personal intimacy with the Lord. Mas nagkakaroon ako ng time to talk to Him, to pray,
Alam mo yan, kasi yung pag self-talk mo minsan, ano yan, prayer na yun. Napanood ko nga yung video ni Gian Hinola. Naka-earphone lang siya, mag-isa siya, tapos akala mo nagsasalita siya sa earphone niya. But the truth is, nagpe-pray talaga siya. Para lang hindi daw maging awkward kasi mag-isa siya. No? Yung earphone, yung mic ng earphone niya, kaganyan. Pero nagpe-pray siya. Yeah. Diba? May mga ganong moment ka kasi na, Para lang hindi awkward. oo. So, alam mo yun, mas marami kang time to have personal intimacy with him. Yeah, kasi syempre pag mag-isa ka kasi, syempre, parang ano yan eh, kausap mo yung sarili mo. And Oo. sometimes, parang ayaw mo lang na sabihin siya in your mind. Gusto mo siya talagang sabihin. Yes. As in, may kausap May kausap ka. ka. Naranasan ko yan na parang pag nagalimbawa nasa park ka, ganyan. Tapos gusto mo lang ikwento sa sarili mo yung mga nangyari sa'yo. And then, awkward yung feeling na yun na pag Yes. mag-isa ka, tapos maraming tao, Oo, tapos tapos magsasalita ka. Ginawa ko talaga, kunyari may kausap ako, nakaganyan ako sa phone. Parang kunyari isipin ng mga tao may kausap. May kausap Ikaw ka. may gano'n ka ba experience? Ako, ang ginagawa ko, sinusulat ko. As in, like, for example, currently, nakaupo ako ngayon dito. Kumakain ako ng ganito. pero medyo mahirap siya pag nakasulat. So, itatry ko yun, yung Yeah. voice record. Isa sa mga hacks yun. Kaya pag halimbawa, pag may makasalubong, baka may makasalubong sa akin, tapos meron ng kausap, no? It's either may kausap talaga ako, kausap ko lang sarili ko. Huwag kayo malito, guys. Kaya malito. It's our way of talking to Yeah, ourselves. ang daming ways. Mm-mm. And, ayun, mas nagkakaroon ka rin kasi ng personal intimacy with the Lord. And at the same time kasi, it's a different level of fulfillment when you can enjoy your own company. Totoo. Diba? Totoo. It doesn't necessarily mean that you're independent, hyper-independent. Kasi Or parang hindi mo na kailangan. ng iba, oo. Yeah. Just because I can do it alone doesn't mean I don't need someone to do it with me. It's more of like, I build myself in enjoying my own company. Kaya ako Yeah. nagagawang gawin na. Totoo yun. And naalala ko yung na parang what we're doing right now is hindi naman parang nire-restrict na natin yung thought na I'm gonna be with someone in the future kasi sobrang na-enjoy ko na yung pagiging singlehood ko. Yeah. Hindi. Kumbaga, while waiting doon sa right timing ng Lord for us to enter into new season, you're being contented. Yes, also. Yeah, important yun. You're being grateful at this moment. You're trying to be focused kung ano yung pacing ko ngayon. Kasi hindi mo siya ma-appreciate kapag sobra kang future-headed Oo, na type of person. So, parang right now, isa yun sa mga way natin to really appreciate ourselves at this moment to discover ourselves. So, that's one thing na talagang ina-admire ko that I find beautiful sa season na to ng singlehood. And also kasi, when you are fulfilled and satisfied during your single season, you will also be happy and less regretful in entering new season. Yeah, na parang diba? sana ginawa ko to nung bata ako, nung single ako. Yeah, parang ganun lang din yun Less regret. Kasi ngayon pa lang na-enjoy mo na yung mga bagay-bagay. Yeah. Ayan, so for our message to our single girlies out there, maybe they were pressured, ilang taon na ako, ganyan. Kasi madaling magsalita, bata pa naman tayo, di ba? May mga ganun eh. Pero whatever your season is, yung pacing mo ngayon, ano man yung mga pinagkakabalahan mo, ganyan, and you were still single, know that you have the time you needed. Sana ma-realize natin na yung time natin now as single is very valuable. Hindi yan torture. Hindi ito yung season mo para ilista mo or para ipakita sa sarili mo na ang daming kulang kasi hindi pa ako makapasok sa relationship. Or in fact, ito yung moment mo to just really fill those voids. By discovering yourselves, of course, sa amin, we firmly believe that yung very purpose namin matatagpuan namin yan sa talagang yung creator natin itself. So, just find your purpose and be happy and content. Start with a grateful heart and be contented for where you are right now. Yeah. Siguro sa akin, sa akin talaga. Sa'yo, siguro, sige. siguro sa akin ang message ko is for my future someone. Wow, grabe talaga. Grabe naman, di talaga hindi, sa akin ang message ko for my future someone is that I am enjoying with my season right now. Hindi mo kailangan magmadali na hanapin ako kasi hindi naman ako nagmamadali rin sa season ko na to. Nag-enjoy ako. Sige po.
Sige pa, nag-noted, no? Noted. Take your time. So, take your time as well. Because as I am improving myself during this season, I believe you are also improving yourself. You can do all the things you want to do. I mean, you can do the things that will be beneficial to you eventually. Pero siguro gusto ko lang sabihin na I will work out para pag nakita tayo, you see me as a healthy, satisfied, and happy individual. Yes, parang nananawagan. Nananawagan po ako. Ako naman po mananawagan. Please see me na. Take your time, pakibilisan. Take your time, pero pakibilisan. Kaya mo this year? Basta take your time. We will all take our time. Very seriously, Yes. passionately. Yeah. I am waiting actively. Yes, waiting actively. Totoo yun. Thank you so much Thank for you, watching this guys. episode. I hope may natutunan kayo from Yes. us. Everything naman na sinishare natin is, of course, just sharing our experiences. Experiences Ano or ba yung... opinions. Yes, and still we are figuring things out. Yes. We're still in the work in progress, becoming Yes. doon sa mga goals that we were rooting for sa mga buhay namin. Bye, guys. Bye-bye. This has Thank been you so Lucille. much. And Cindy. And this is On the Bright Side. Ba't parang may bulong? Parang side? side. Hindi Pahinga. kaya. Side. Bye-bye. Bye.